Gandang umaga po sa lahat. Iyan pong nakikita ninyo ay si Ruel, ang aking masipag na pamangkin. Kahapon po ay mukhang Benas ni hindi po pumatak ang ulan. Bagamat ang langit po ay maitim-itim, umaabo-abo ang kalangitan. Pinausukan po yan hanggang tanghali. At ngayon po ay makikita ninyo na hinahango ang pinausukang biniyak na niyog. Pinapausukan po yan para pagtutukyad ay maging malambot. Yan na po, inaayos na para matukyad na ang mga pinausukang niyog. Yan po, tinutukyad na ni Ruel ang mga natitira pang tukyarin. Kung gabi po ang pagtutukyad, maaring gumawi dito si Anira, ang mapagbirong engkanto dito sa kanayunan. Tinawag pong Anira dahil ang kanyang muka ay butas-butas na tulad ng pinagbahayan ng mga bubuyog na nagbibigay ng pulot. Medyo po yan po mga kasamahan pa na tutukyarin. Yan po ang pagtutukyad. Inaalis po ang kopra sa bao. Ruel, medyo mga laksan ng yung pagtapo ng bao para marinig yung tunog. Yan. Yan, yung pong tagitik na yon. Kung gabi po at maamoy ni Anira na may nagtutukyad, pupunta po siya rito. At yung paghagis ni Ruel, yan. Ruel, hagis ka nga uli, malakas. Yan. Makakarinig ka po uli ng naghagis. Samantalang wala naman po siyang kasama. Yan po ang katuwaan ni engkantong si Anira. Pero baka hindi po gumawi dito si Anira dahil pagbibigyan niya ang diwata rito sa Bundok Tilaok. Ito po namang diwata sa Bundok Tilaok, ano po yan mamasid-masid po lamang. Ng usok ng pinausukang niyog. Yan. Iyan po ang pagtutukyad. Yung pong nasa sako, luto na ba, Ruel, yun? Yung mga, luto na yun, tatadtarin pa o hindi na? Hindi na. Pwede dahil naman malapit tayo. Tabing kalsada lamang. Yan. Ito po namang mga puti-puti, medyo maputi po ay hilaw pa. Maya-maya po yan, matapos matukyad lahat, ay bahagyang pausukan para maluto na at madala na sa pamilihan. Ruel, maganda-ganda ba ang presyo ngayon? Maganda-ganda po naman. Mga magkano na kaya ngayon?
Megit naman 70. Ayos na rin, ano? Kung marami-rami pala yung ating kinokopra. Maganda-ganda. Piyesta-piyesta tayo at makakabili ng mga kakailanganin. Yan. Yan po ang pagtutukyad. Yan. Inaalis po ang kopra sa bao. Pero dapat po maging maingat tayo sa pagtutukyad. Ano? Matalas. Bakit, Roel? Mag-ingat tayo? Dahil matalas po ito, talim. Yan, yung matalas yung talim. Baka ang palad ang matukyad. Napakahirap po pag nasugatan ka sa pagtutukyad. Yan pong kahoy na ito na yan po, anong kahoy itong mga nalaki sa hanggahan na Roel? Malatubig. Yan, malatubig. Malilinis na kahoy, malatubig. Yan, matitigas po yung kahoy na yan. Gagawin po naming haligi. Yan po. Para sa susunod po na pagkokopra ay mabubungan na po. Bububungan. Una, para hindi po masira itong sala ng koprahan. Yan pong may mga puti-puti na kopra. Yan. Ang ilalim po niyan, yung tinatawag na sala. Bububungan po namin gamit ang kahoy na malatubig. Matigas po yun. At pag ito po ay nabubungan na, itong munting koprahan, ay ano ang mangyayari sa mga alaga nating manok, Roel? Kikiposibigan ng kanyang manok. Tambayan, ano? Gagawa natin ng hugad. Kaya lamang, meron tayong kalaban sa gabi. Ano yung kalaban natin sa gabi, Roel? Sawa. Yung ahas. Yeah. Kailan lang nakahuli tayo ng Roel? Nung ilang araw nakahuli kami ng sawa. Yan. Kaya pala yung mga manok dito sa Amaka, putakan ay may bisitang dumarating, ang sawa. O sige, Roel. Sige po. Maghahanda tayo ng almusal. At para may lakas ka. At yan po ang pagtutukyad. At makisama po kayo at sana nasiyahan kayo kung papaano ginagawa ang kopra. Yan pa po mga kasamahan pa na tutokyo din. Salamat po sa umaga. At sa mga puok na hindi ginagawa ang pagkokopra ay nagkaroon kayo ng idea o kamalayan kung paano ang pagkokopra. Salamat Roel sa umagang ito.